pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salang manunubos at tumako ng parusang nararapat sa akin. Nung habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
Sukdulang biyaya mo. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Daily Prayer Covenant. At open po natin ang ating mga puso at isipan sa mensahe na ipaparating sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong salita, Panginoon. Naway, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nasaan man kami naroroon, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa pagliligtas sa amin, Panginoon. Muli, itinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. In Jesus' name I pray, Amen. Ayun. Ang ating pong devotion for this morning ay matatagpuan sa Matthew chapter 4 verses 12 to 17. Ayan. At hayaan niyo po akong basahin ito sa NLT version. Sabi po dito, when Jesus heard that John had been arrested, he left Judea and returned to Galilee. He went first to Nazareth, then left there and moved to Capernaum, beside the Sea of Galilee, in the region of Zebulun and Naphtali. This fulfilled what God said through the prophet Isaiah. In the land of Zebulun and Naphtali, beside the sea, beyond the Jordan River, in Galilee, where so many Gentiles live, the people who sat in darkness have seen a great light. And for those who lived in the land where death cast its shadows, a light has shined. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Ayun po ang sabi sa Matthew 4, verses 12 to 17. Ito pong binasa natin ay ang unang pagmi-ministry ni Jesus or yung first official ministry ni Jesus. And there are two things po na gusto kong i-share sa inyo kung ano yung matututunan natin, no, dito sa passage na binasa natin kanina. Una po is the fulfillment of the prophecy, Jesus is the light. Ayan. So kanina po binasa na po natin na ito pong first ministry, first pagme-minister ni Jesus ay isang propesiya, isang mensahe, no, ng Panginoon kay Prophet Isaiah. So, ayan. So, Jesus returned to Galilee, and sa Galilee, madaming Gentiles. So, bakit pa sa Galilee pumunta si Jesus, no? So, sa Galilee po ay madaming Gentiles. And Gentiles means, these are the people who worship other God or other gods. Diba? And we are like Gentiles in this generation. Diba? In our time, maaaring yung mga wino-worship ng mga Gentiles before ay mga sculptures, mga stones, or kung ano-ano pa. Pero in our generation or in our time, maaaring hindi katulad nito yung worship, yung idols or yung mga wino-worship natin. Maaaring ito ay money, maaaring ito ay career, or anything that we put first before God. Diba? Pagising natin ng umaga, minsan cellphone agad, diba? Or social media agad ang hinahawakan natin. Pwede rin yun maging worship pwede rin yun maging idol or God natin, no? So, anything that we put first before God is worshiping an idol. Yun po, ganun po ang mga Gentiles. Ito yung mga people who worship other gods. But,
there will be a great light. Sabi nga dun sa Isaiah chapter 9, or dun sa prophecy ni Isaiah. There will be a great light. Ito yung message ni God kay Isaiah long time ago, na magkakaroon ng light ang mga taong namumuhay sa darkness. Diba? Magkakaroon tayo ng salvation dito sa earth. Na there is someone na magbibigay ng hope at salvation sa mga tao. And this shows that God really is fulfill His promises. And that great promise na matatanggap natin or natanggap natin ay si Jesus. Diba? God really fulfill His promises. And the greatest promise na natanggap natin or matatanggap natin ay si Jesus. Second po is Kingdom of Heaven is near. Diba? As we have read earlier, diba, nangyari na ang matagal na propesya and Jesus started His mission sa earth. And He preached. At ang unang preaching niya ay, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Marami pong naniniwala, no, na paparating na ang kingdom of heaven or malapit na ang second coming ni Christ, ni God. Diba? And when we say kingdom of heaven is near, ibig sabihin po nito, sufferings will end. No more sickness and pain. And no more troubled heart. So, wala nang paghihirap sa mundong ito. Kingdom of heaven is same thing as the kingdom of God. They both mean our God, rule and sovereignty. God rule over all of us. Over trials, over sufferings, over death. And ang saya, 'di ba, na yes, after all ng sufferings, 'di ba? After all ng paghihirap natin dito sa earth, mamumuhay na tayo ng peacefully sa kingdom ng Panginoon. 'Di ba? But there's a but. We need to repent and turn to God. 'Di ba? Sabi dun sa preaching ni Jesus, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. We need to repent and turn to God. We need to submit to God. Will you follow yourself? Will you still be following the world? Or will you follow Jesus? You can't be part of the kingdom of God if you still follow the worldly desires or still following the ways of the world. Hindi ka magiging parte ng kingdom ng Panginoon kung patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan. Diba? Paano maghahari ang Panginoon sa ating mga buhay kung may mga bagay pa rin tayong inuuna bago siya? May mga bagay tayong pinaprioritize other than His glory, or may mga bagay tayong ginagawa pa rin na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Jesus wants us to change. And repentance means turning back or turning back to God. Sabi po sa Old Testament, or yung meaning po ng repentance sa Old Testament ay parang looking at the bird's eye view of your life. Parang mag-step back tayo at i-re-evaluate natin yung ating mga buhay. Titignan natin yung perspective, sa ibang perspective yung buhay natin, di ba? Ano nga ba yung mga bagay na mas importante, di ba? Ano yung may mga mahahalagang bagay na dapat nating unahin. At sakto, di ba, kakastart lang po ng taon natin ngayon, 2023. Let us evaluate what are the things that we should prioritize, or what are the things that we should let go of. Enough living in the darkness. Let us let go of the things na hindi nakakalugod sa Panginoon. Know God more. Don't be distracted by the things in this world. And focus on Jesus. Come out of the darkness and come into the light. You can't be your own king, and let us submit to the one and only King, Jesus. And lastly, we must repent because we are not good. And goodness is a requirement
in the kingdom of God. We must repent because we have sinned and fallen short of God's glory. And God's glory is a requirement. God will save us. He is our light. So let us come to Him. So let us pray. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, aming tagapagligtas, Panginoon. Thank you sa pag-save sa amin, Panginoon, from our sins, Panginoon. And sorry, Panginoon, kung hindi namin napiplease, Panginoon. Hindi namin kayo napiplease, Panginoon. At kung may mga nagagawa man kami, Panginoon, na nakikita or hindi man nakikita ng iba, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo po ito sa amin, Panginoon. Panginoon, thank you sa mensahe po na ibinigay niyo po sa amin ngayon. At tulungan mo po kami ipamuhay ito, Panginoon. Tulungan po kami magbago, Panginoon. Tulungan mo po kami magrepent, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon. And, Panginoon, thank you dahil ikaw ang aming liwanag, Panginoon, dito sa madilim na mundo, Panginoon. Panginoon, thank you and we love you, Panginoon, and let us help us to honor you in all our ways, Panginoon. At ang lahat ng desires ng aming puso ay itinataas namin, Panginoon, sa pangalan mo. Amen at amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin, O dakilang Diyos. Hindi kami nagsasawang sambitin, salamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya. Salamat, O Diyos, sa mga kalakasan na aming taglay. Salamat din sa mga pagsubok na aming nararanasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dahil meron kaming Kristo sa puso, nakakayanan naming harapin ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Narito po, O Diyos, ang bawat mga anak mong nakinig ng iyong mabuting salita. Hangad po namin at hangad ko po, Panginoon, na sa kanilang pakikinig araw-araw, umaga ng debosyon, mula sa kanilang paggising, Panginoong Diyos, nararanasan na nila ang biyaya at tagumpay ng buhay. Narito po, O Diyos, ang bawat mga kapatiran na aking pong inilalapit sa inyo. Kung meron man silang mga problema, may mga suliranin sa buhay, Panginoon, pakinggan mo ang kanilang mga daing. Pakinggan mo ang kanilang mga ipinagpapasalamat at iyong tugunan ang kanilang mga karaingang ito sa iyong harapan. Salamat sa napakabiyayang umagang ito. Salamat sa mensahe ng buhay. Salamat, Panginoon, sa aming pananampalataya. At salamat din, O Diyos, sa lahat ng mga sitwasyon at mga nangyayari sa aming mga buhay na hindi namin nakakaligtaan. Napasalamatan ang aming Panginoong Diyos sapagkat kailanman hindi ka nagkulang sa kanila. Ngayon, Panginoon, hindi lamang pagpapasalamat ang aming sasambitin sa iyo, kundi ang pagpapakumbaba sa iyong paanan na nawa, Panginoon, kung darating man ang mga pagsubok sa kanilang mga buhay, kung darating man ang mga pagkakasakit, O Panginoon, hipuin mo sila, iabot mo ang iyong mapagpalang kamay upang makamtan nila at maranasan ang kagalingan ng kanilang lupang pangangatawan. Kung sa araw na ito, Panginoon, meron man kaming mga kapatiran na dumaranas ng kawalan, maging ang mga pagkain, mga salat sa pagkain. Kung hindi man kasya, Panginoon, ang laman ng pagkainan na pinagsasaluhan ng bawat pamilya, dalangin ko, Panginoon, na ngayon maranasan nila ang iyong biyaya sa pamagitan ng kanilang pagkakaisa. At huwag mawalan ng pag-asa na merong kaming Diyos na laging sumusubaybay. Lagi kaming merong Diyos na nagbibigay ng aming pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen.